Matanda na ang front court. Dapat bang mag-tank ang Ginebra para kumuha ng big man sa 2026 draft? Mga ka-hoops, sa gitna ng hindi inaasahang paghihirap sa Philippine Cup, may isang radikal na stratehiya bang dapat pag-isipan? Isang bagay na labag sa never say die spirit, ang sadyang magpatalo o mag-tank. Oo, narinig nyo ng tama. May argumento na mas makakabuti sa long-term future ng Ginebra ang hindi pagpasok sa playoffs ngayong Philippine Cup. At ang dahilan? Isang napakalalim na 2026 PBA draft at isang lineup ng mga big man na tumatanda na. Tingnan natin ang lineup ng Ginebra, lalo na ang front court. Si Jeth Aguilar, ang ating 6'9" anchor, ay 38 years old na. Si Raymond Aguilar, 40 na. Si Norbert Torres ay 35 at si Troy Rosario ay 33 na din. Sila ang mga anchor sa depensa sa ilalim ng barangay. At sa Philippine Cup, ramdam na ramdam ang mileage ng mga laban nila. May mga minor injuries na at ang mga matatandang binti ay mas mabigat na pasanin sa isang conference na walang import. Ang tanong, dapat bang pilitin ang playoffs at i-risk ang kanilang kalusugan? O ipahinga na lang para sa import conferences kung saan historically dominant ang Ginebra? Ngayon, dito papasok ang golden na oportunidad. Bakit sa 2026 draft? Dahil ang draft class na ito ay tinuturing na isa sa pinakamalalim sa kasaysayan. At ang Ginebra ay may dalawang potensyal na first round pick. Una, meron silang pick galing sa Terra Firma. At sa lagay ng Terra Firma ngayon, ang pick na yon ay napakataas ng tsansa na maging number 1 overall pick. Pangalawa, kung magpakulelat ang Ginebra at mapunta sila sa bottom 4, ang sarili nilang pick ay magiging isa ring top 5 to 7 pick. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba kung paano nakuha ng Ginebra ang napakahalagang future pick ng Terra Firma? Ito ay bahagi ng recent trade na ipinadala sina Maverick Ahanmisi at Aljon Mariano sa Jeep. Sa simpleng salita, ang trade na yon na mukhang simpleng roster move lang ay maaring magbigay sa Ginebra kanilang susunod na franchise player sa 2026, isang masterstroke ng management kung mangyari ito. Ngunit, hindi ba ito labag sa diwa ng never say die? Para kay Coach Tim Cone at sa libu-libong fans? Oo, ang pagtank ay parang pagtataksil sa prinsipyo. Ngunit, isipin natin ito. Ang isang mababang playoff seed sa Philippine Cup ay malamang na hindi mauuwi sa championship. Kaya ang tanong ay, ito, mas gugustuhin mo bang makipagpatayan para sa isang maliit na tsansa ngayon o iaalay mo ang conference na ito para sa isang malaking tsansa na magkaroon ng dalawang future stars na pwedeng magbigay sa Ginebra ng championship chances sa susunod na 10 taon? Kaya, ano sa palagay nyo? Dapat bang manatiling never say die at lumaban hanggang dulo kahit anong mangyari o gawin ng strategic sacrifice, magtalo ng kaunti at ituon ang sight sa 2026 draft para sa mas malaking kapalit? I-comment nyo ang inyong opinyon. Dito mag-iinit ang diskusyon. Huwag kalimutan na i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA updates at draft news. Better late than never mga ka-hoops!